umaga sa inyo. Before I introduce myself, can I have a little bit of story of myself? Okay po ba? Okay, so from the start po, katulad lang din po ng anak ni Tita Lu. Isa rin po akong dyslexic. Yan. I am a dyslexic kid. Dahil nung pinanganak pa lang ako ni Mama, talagang sabi ng Mama ko is maliit daw ako at nakalagay daw ako sa incubator. Yan. So, syempre, parang sa akin, medyo malayo yung nangyari sa akin hanggang sa lumaki ako. At yung naikwento sa akin ni Mama is, nung bata ako, pag nakatutok ako sa TV, nakaganyan ako. Ayan. Tulala. Kahit gagalaw lang ako kapag sa oras na nilalapit ako. At every time, kapag may party na napupuntahan, actually same lang din kay Jello, na pag nakita ng pagkain, kinukuha ko, pumupunta ako sa ilalim ng lamesa. At doon kong inakata. Doon kami nakita sa akin, ayun, isa sa mga kamag-anak natin, Mama. Actually, ang gusto ko rin i-share noong time na yun is kung paano ko nakilala ang portier. Para sa akin kasi time na yun, si Mama sobrang hinana. Hinang-hinana si Mama. Ang dami niyang sakit sa katawan, mayroong rheuma, mataas ang blood sugar, mataas din ng, laging high blood. Yun. And then one time talagang sobrang, kung titignan ko pa lang si Mama noon, naka-diaper na lang siya. Naka-diaper. And parang ako, para saan kasi, sa totoo lang po, ladies and gentlemen, para sa akin, iniisip ko, totoo po ba na dyslexic ako? Pero may nagagawa din ako na bagay na hindi ko ina-expect sa sarili ko. Yung time na yun, parang ako nag-wacky face sa lahat ng maraming tao. Tapos yung time na may nagagawa ko na hindi ko rin kagustuhan pero nagagawa ng utak ko. Kaya doon ko lang na-realize na dyslexic ako. At yung time niya, siyempre parang habang tumatagal, palaki, nare-realize ko na may nagagawa ko mali kay Mama. Kahit until now, may nagagawa pa rin ako. At saka, nakakalimot din ako kung if ever na utusan ako ni Mama, may nakakalimutan ko. Dahil sa bagay na gusto kong gawin. Ganun. And ladies and gentlemen, noong time na yun, nang nakita ko si Mama naka-diaper, naiihi na siya noong time na yun, hindi pa siya gumagamit ng diaper, bigla siya naiihi na hindi niya nararamdaman. Hanggang sa time na yun nga, kung pag lalabas kami, mapapansin mo sa itsura niya, sobrang loosen niya yung katawan niya. As in talagang, wala ng lakas, sobrang hina. Every time na lalabas kami, lagi siyang nakahawak sa amin. Kung hindi sa akin, sa mga kapatid ko. And pag ganyan nga, nagagawa na rin namin manghiram ng wheelchair. Ayan. Siyempre para sa akin, nakakalungkot para din sa amin bilang mga anak niya na nakikita namin yung Mama namin na sobrang hina na. And then one time, October 14 yun, di ba? October 14, 2018, may lumapit sa kanya, isa sa mga kumare niya na member din ng Freeway International. And inalok sa kanya yung portier. And noong time na yun, nalaman ni Mama kung magkano yung portier placenta, nagulat si Mama na parang, ayoko nang bibili niyan. Sobrang mahal. Siyempre, lang din sa amin na, nga naman, sobrang mahal naman. Ganun. Grabe naman sa sobrang mahal. Doon sa mga binibili sa mga butika, di ba medyo may kamahalan din. Pero merong benefits din pala yung portier placenta na iniinom ni Mama noong time na yun. Noong time na ininom ni Mama,
Yung Porte Placenta, alam niyo po ba yung naging resulta kay mama nun? Nakaramdam na siya ng pag-ihi. Tapos pag once na nakakaramdam din na siya ng na gusto niyang dumumi, nakakapunta na siya ng CR. At nung time na habang tumatagal, that she's using Porte Placenta, yung face niya bumabatat para siyang tumataba. Sabi ko, ilang months mo na iniinom yung Porte Placenta? Di syempre, hanggang sa noong time na yun, nagagawa niya ng lumabas, tapos hindi na siya nagpapasama sa amin. Nagagawa niya rin maglakad na sobrang bilis. Paminsan nga, pag sa may tugtog sa bahay, kasi yung kapatid ko mahilig magpatugtog. Magayon din si mama. Kaya sobrang saya ko. Kasi syempre nakita ko, mama ko nga, wow, laki ng pinagbago. Alam ko pinagbago niya para sa kalusugan niya. And every time na pupunta kami sa iba't ibang lugar, kasama si Tita Lu, huwag mo kawakan, kaya ko to. Ganyan na lang si mama. Kaya ano tayo sabi ko, okay. Di na kailangan magpahawak si mama, pero ayun nga. Sinama kami ni mama sa isang event na punong-puno ng mga tao. At syempre lahat sila, puros ng mga black. Ayun nga, sinabi ni Tita Luna, para silang mafia. Yung kulang na lang, isang kibog mo lang, maglalabas ng Armalite, nakatutok sa'yo. Siyempre parang, okay, gaganda ng mga suot, puros na ka-black, nakakahiya yung suot ko, para akong gangster. Kasi mahilig kasi ako magsuot ng jacket na black, tapos yung pants na malaki, tapos naka-Skechers na puti. Ganun yung mga suotan ganun. Di syempre, nung time event na yun, akala ko lang parang ordinary event lang. Pero hindi ko na-expect na sobrang ang gagalante yung tipong pagtingin mo pala parang, wow, sobrang small ko. Parang mayayaman yung tingin. Hanggang sa na-realize ko, bakit parang ibang mga kinikwento ni Tita sa amin is lahat daw ng mga nandoon sa harap, yung mga galing daw sa baba. What I'm trying to say is, yung mga nanggaling sa baba is sobrang hirap daw nila noon. Siyempre parang, hindi nga seryoso. Kasi dun nga, ganito rin ni Mama, isang taxi driver, isang janitor, crew, at hindi ako naniwala nung time na yun, pero meron doon isang babae na grade 4 lang ang natapos, na nagbebenta lang daw ng CD sa 168. Siyempre ako na, may pag-asa ba? Actually ako hindi talaga ako naniniwala nun. Dati nga, isip ko, scammer lang ito eh. Baka ma-scam lang din sa mama dito. Pero nung na-take note ko lahat ng mga pinagsasabi ng mga speakers sa harap ng stage, hanggang sa na-realize ko na may possibilities na para sa akin may chance din. Hindi lang sa iba. Kahit sa mahihirap din, may pag-asa din. At tanong ko lang din po, sino po yung mga nakapunta na ng ibang bansa na libre lang? Yun, may si Tita, si namin nakapunta na ng ibang bansa. Actually, every time na lalabas si Mama with Tita Lu, nakakapunta sila ng ibang bansa na libre lang ang flight. At dun sabi ko, Ma, sama ako. Kaya naman yung sarili ko, Ma, sama ako. Kaso nga lang, wala pa akong passport. Siyempre ako, parang naiingit ako na gusto kong pumunta ng Kaohsiung, ng Malaysia, Vietnam din, di ba kita? Vietnam. Kasi yun yung mga place na yun, yung mga magagandang place na gusto kong puntahan. The problem is I don't have any passport. Wala pa akong passport. Pero sabi naman ni Mama sa akin, if I do have a passport, and nagkaroon ka ng chance na maging
first, 1 star sa Riwi International, makakasama ka. Sabi ko, tita, paano ba ako magkakaroon ng star? Basta mag-recruit ka na. Yun ang sabi sa akin. Basta mag-inya ka lang. At saka, pag sa oras na meron kang nabigyan ng pagkakataon na maging member ng Riwi International, maniwala ka man sa hindi, aangat ka. Actually, hindi lang para sa akin ito, kundi rin para sa taong mga nakakaintindi at nauunawaan kung bakit ginagamit ang Riwi International. Kasi ang Riwi International, hindi lang sa mahihirap nakakatulong to. Hindi lang sa mayayaman nakakatulong to, kundi rin sa mahihirap. Kundi lang sa pagyaman, kundi rin sa kalusugan. Actually, kung para sa akin, sa totoo lang, napansin din ni Mama nung time na yun, payat ako eh. Kasi paano din ako, magaslaw din ako dati. Pero nung time na pinatake ako ni Mama ng 4th year placenta, ayun, yung katawan ko, lumusog ako, at napapalakas din ang kain ko. Ayun. Totoo po yun, napapalakas din ang kain ko. And then, napansin ko rin kay Mama dati, naglalagas yung hair ni Mama. Naglalakas yung hair ni Mama. Pero, ngayon, kita niyo naman, yung buhok ni Mama, talagang, hindi naman ayun. Nakikita namin na malakas pa kung kumilos si Mama, tapos, energetic pa rin siya. Kahit saang lugar, kahit magkaroon ng OPP, nandun si Mama always present. Kaya kung sa akin, at sa lahat ng mga nandito right now, this is your chance. This is your chance to prove yourself na maging isang member ng Riwi International. And also, you can share with your friends, to your relatives, kung bakit kailangan gamitin ang 4th year placenta. Kasi sa totoo lang, ang 4th year placenta, marami na may tutulong yan sa inyo. Hindi lang sa kalusugan, kundi sa pag-angat nyo sa buhay. Actually, marami na rin ako nakitang tao na dati sobrang hirap sa buhay, pero ngayon, isa nang ganap na milyonaryo. Kaya ako, kung para sa akin, ganun din ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya, kung this is your chance, this is your way, North and South, East or West, 4th year is the best. So by the way, ako nga po pala si Luis Christopher Cabwag, and this is my last talk to you. Maraming salamat po, and good morning.